Ito ang isa sa 8 electric bus ng QC. Moderno ang disenyo, maluwag ang loob, at malakas ang aircon. Pinakabuenas na siguro para sa pasahero ay libre ang pagsakay dito. Take note, kahit hindi ka Quezon City resident. Hindi nila sinisiksik. Unlike yung pang-public na talagang siksikan. Kung minsan, lalo na pag rush hour. Masubukan niya. Una mo nga mapapansin ay mas tahimik ito kumpara doon sa mga traditional buses na ating nasasakyan. Sa ngayon, mula Quezon City Hall papuntang Cubao ang ruta ng mga electric bus. Nasa 20 minutes din ang biyahe. Sa mga sasakay, tandaan, sa mga designated bus stops lang pwedeng magbaba at magsakay. Mayroon po tayong mga nakatalagang mga dapat babaan po natin na designated bus stops po natin. Kailangan po tayong dapat bumaba doon sa dapat nating babaan. Hanggang 41 ang pwedeng isakay na pasahero dito sa electric bus. PWD friendly din ito. Mula 6 ng umaga hanggang 9:30 ng gabi ang biyahe nito at 10 to 30 minutes ang interval sa bawat biyahe. Mas eco-friendly na mas komportable pa. Isang makabagong hakbang tungo sa mas maayos at mas malinis na transportasyon. Mobile Journal, Ivan Tarinti po, hatid ang mukha ng balita. Mula chatbot hanggang image generator at kung ano-ano pang artificial intelligence. Lahat yan, gamit na gamit ng virtual assistant na si Camille para sa kanyang trabaho. Kung ang iba ay takot daw gumamit ng AI, iba naman ang kanyang mindset. Para sa akin, malaking tulong din ng AI sa pag-generate ng emails and certificates, lalo na pag need ng automatic responses and follow-up for my emails. And nagagamit ko rin siya sa PowerPoint presentation sa pag-generate ng image. Si Camille ay parte ng 36% ng mga manggagawang Pilipino na highly exposed sa AI. Ayon yan sa pag-aaral ng International Monetary Fund. Pero, hindi lahat masaya rito. Ayon kasi sa report, 14% ng mga trabahong ito ang maaari raw mapalitan ng AI. At ang isa sa mga nanganganib ay ang mga nasa BPO industry. Kasama rin ang mga clerical support, nasa sales at maging technicians. Ayon naman sa AI expert na si Dominic Ligot, walang dapat ikabahala ang mga Pinoy. Dalawang bagay lang naman daw kasi ang kailangan, mag-upskill at sumabay sa teknolohiya. Technologies will come and go. May natututunan ba tayo sa trabaho natin? Kung yung ginagawa natin ngayon is the same thing you've been doing for the past 5 years, huwag kang magulat na in a couple of years, mapalitan ka na. Not by AI per se, but mapapalitan ka ng ibang tao who are using AI. Yung framing isn't because AI will take our jobs. Pero, kailangan daw ng holistic approach mula sa gobyerno, stakeholders at private sector para sa maayos na regulation ng artificial intelligence. Hindi mo dapat payagan yung machines or yung robots to make decisions na walang mga human values. Kasi the more you govern it, the safer people feel. And the more people who adopt it, the better for the country. Kasi we become more productive, we become more creative. Fear of the unknown. Yan daw ang dahilan kung bakit marami sa atin ang skeptic pa rin pagdating sa AI. Pero kung patuloy ka daw na magsisikap sa pag-adapt, tiyak na hindi ka raw mapag-iiwanan. Mobile journalist RR Tubisi po, hatid ang mukha ng balita. Nito lang nakaraang linggo nang i-anunsyo ng decorated jiu-jitsu athlete na si Meggy Ochoa ang pagreretiro bilang national athlete. Halo-halo ang naging reaksyon ng netizens, maging ang mga sumubaybay sa kanyang journey bilang national athlete. For Meggy, it was a lot of things that ultimately led to the decision that could alter her life. Parang nung lumaban ako sa JJIF Worlds, yung hunger ko to win, it wasn't the same as my other competitions. Actually, throughout the year, throughout 2024, it wasn't the same. Kasi parang yung hunger was redirected to other things. 2016 nang maging national athlete si Meggy. It was in 2024 when things got redirected for Meggy. A lot happened in 2024. I actually started my own jiu-jitsu club, yung Soulless Jiu-Jitsu. And then I also started to coach the youth national team. Primarily, I do everything for the glory of God. So wherever the Lord wants me to be, that's where I want to be. December 9 nang ipasa niya ang letter of retirement exactly right before a coaching seminar. Magko-commit na ako sa pagko-coach. Papadala ko na yung letter na to bago ako umalis mamaya. So, para siyang ganun. Being satisfied with her national athlete stint is an understatement. More than that, grateful daw si Meggy sa naging experience niya. Yung dahilan naman din kung bakit mawawalan ka ng gutom kasi iisipin mo na parang sapat na. Ano mo yun? Sapat na at oras na para magbigay sa ibang bagay.
Kaya para sa mga napapagod at sa mga nagdududa, ito ang mensahe niya. Every time that you feel like you're struggling, just go back to the reason. Kasi that should fuel you to keep on moving forward. And if it doesn't fuel you to keep moving forward, maybe it's time to either reassess the reason or to reassess the path. Sometimes when things aren't supposed to be the way they are, all you need is to take a step back to be able to move forward. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.